Akala mong simpleng family boating lang, pero may isang tao sa boat namin na sobrang excited sa first catch of the season. At ako pala yun. Kahit maliit na isda, grabe ang saya. Tara, samahan nyo kami sa family fishing trip namin sa Wabamon Lake. Hi everyone! Welcome back sa aking channel. Today, samahan nyo kami sa isang relaxing pero exciting na family afternoon boating and fishing trip dito sa Wabamon Lake here in Alberta, about 1 hour away from Edmonton kung saan kami nakatira. Siya nga pala, napaka-perfect talaga itong lake for a family day trips. Malapit lang siya sa city, maganda ang paligid at ang lawak ng tubig. Pag ganitong summer, maraming pumupunta dito para mag-boating, fishing, kayaking at kahit simpleng picnic lang with family or loved ones para siyang quick escape from the busy city life. Sa araw na ito, sobrang ganda ng weather, hindi mainit, may konting breeze at sobrang calm ng water. Alam nyo yung parang salamin ang lake? Ganun siya kaganda. And guess what? Sinama namin si Lola today. Usually ayaw niyang sumama kapag boating, lalo na kapag mainit. Kasi sabi niya, kapag nasa gitna ka na ng lake at hindi gumagalaw yung boat, sobra talagang mainit. Pero today, excited siyang sumama siguro dahil napaka-perfect ang weather. When we checked our radar, nasa between 14 to 15 feet ang lalim ng tubig, so we decided to stop here. Kaya kinuha ko na ang mga bagong fishing rod ng mga bata kasi yung dati nilang gamit medyo maliit na para sa kanila. This time, gusto na nila ng mas mahaba at mas pang-big-kid na fishing. Feeling pro na kasi silang mag-cast ng line sa water. At alam nyo ba, habang nagbo-boating kami papunta sa aming spot, ang saya lang ng vibes, tahimik ang lake, may mga ibang boats sa malayo, tapos ang mga bata todo cast ng fishing line nila. By the way, quick info lang tungkol sa Wabamon Lake Fishing Rule. Ang lake na ito ay catch and release only. Ibig sabihin, kapag nakahuli ka ng isda, bawal mo siyang iuwi o kainin. Kailangan mo siyang ibalik sa tubig right away. So, ibig sabihin, recreational fishing lang talaga. The reason for this rule is to help protect the fish population sa lake para patuloy pa rin itong maging healthy ecosystem. Kaya kapag nakahuli ka ng isda, tatanggalin mo siya carefully sa hook, then gently ibabalik mo siya sa water. And yes, strict din ang rule na ito kasi kapag nahuli ka ng Fish and Wildlife Officer na nag-uwi ng fish mula sa catch and release lake, maaari kang ma-fine ng hundreds of dollars at minsan, pwede pang ma-confiscate ang fishing gear mo. Kaya it's very important talaga na sundin natin ang mga rules. Okay, balik tayo sa fishing namin. We've been very patient ang mga bata at si Javi pero wala talaga. Nakikita namin na parang may kumakagat sa bait kasi may konting movement sa line pero hindi sila kumakagat fully. After several casts, guess what? Ako lang ang nakahuli. Biglang boom, may nahuli ako. Yeah, Manny got it. Guys, I got a fish. Hindi siya malaki ha, maliit lang talaga siya pero grabe ang excitement ko. Parang nakahuli ako ng napakalaking fish. Napay-scream talaga ako sa tuwa. Tinulungan ako ng asawa ko na tanggalin ang hook kasi ayaw kong masaktan ng fish. Very gentle lang kami habang tinatanggal. Then we had our little moment. Hold it, hold it, hold it. Kiss it, kiss it, kiss it, kiss it. Kiss it. It has sharp teeth. Don't be loving it too much. It'll bite you. Okay, little fish, thank you for visiting. Pagkatapos, binalik ko siya sa tubig. At ayun, isang mabilis na flick ng tail at lumangoy na siya pabalik sa lake. Kahit malit lang ang huli, sobrang saya pa rin ang moment. After that, nag-stay pa kami sa lake for about an hour. Nag-try ulit ng mga bata kasi they're hoping na makahuli din sila ng isda pero wala talaga. Pati si Lola lumalaban din. Gusto rin niyang makahuli ng isda pero no luck. Kaya maya't maya pa, nag-decide na kaming mag-stop mag-fishing at mag-enjoy na lang kaming mag-boating. At ayun, we were just cruising around, relaxing habang pinapanood namin ang beautiful sunset. Ang ganda ng kulay ng sky. Isa sa mga moments na mapapasabi ka na lang na ang sarap ang ganitong buhay. Ayaw naming umalis pero syempre ayaw din naming mabutan ng dilim sa lake. Kaya nag-decide na kaming bumalik sa shore para makapag-clean up at cover ng boat habang may konting liwanag pa. Siya nga pala, may sarili kaming teamwork strategy kapag nagdadak kami ng boat. Ganito ang diskarte namin. Pagdating namin sa dock, ako ang nag-a-anchor at nagbabantay sa boat. Habang si Javi naman, bababa siya para kunin ang sasakyan namin na nakapark sa parking area. Hindi kasi ako marunong mag-backing ng truck with trailer
at sa totoo lang mukhang mahirap talaga siya. So siya ang nagbaback up ng truck papunta sa boat launch area at kapag nakaposisyon na ang trailer, magpapalit naman kami ng role. Siya na ang magdadrive ng boat papunta sa trailer at ako naman ang magdadrive ng truck palabas ng launch area. Then ipapark ko ang truck sa cleaning area at dito namin ginagawa ang next important step. Kailangan tanggalin namin lahat ng weeds na kumapit sa boat para hindi makapag-transfer ng invasive species sa ibang lake. Then tatanggalin din namin ng boat plug para ma-empty ang drainage water ng boat. Next, ika-cover namin ang boat for travel. Kapag tapos na ang lahat, ibig sabihin ready na kaming umuwi. At ayun na nga, dumidilim na ng paligid. Kaya nagmamadali na kaming i-cover yung boat kasi may 1 hour drive pa kami pa uwi back to Edmonton. At sa wakas, finally, tapos na at ayan, nagsimula na kaming mag-drive pa uwi at yun na nga, inabutan na kami ng dilim sa daan. Pagdating namin sa bahay at talagang madilim na. Syempre, may isang last mission of the day pa kami. Ito ay ang i-park ang boat sa garage. Kapag madilim na, medyo challenging talaga siya. Sakto lang kasi ang space niya sa garage. So very slow and careful ang galaw namin. Konting forward, konting adjust, konting backing, hanggang sa finally successful na nakapark na ang boat. At syempre, bago matapos ang araw namin, mag-unpack muna kami sa mga tirang baon na dala namin sa lake. Pagod pero happy ang whole family. Because at the end of the day, hindi naman talaga tungkol sa dami ng nahuling isda. It's about time, laughter, fresh air, and beautiful memories together. At kahit na isang maliit na fish lang ang nahuli namin today, para sa akin, panalo ang araw. Thanks for joining our family boating and fishing adventure. See you on the next vlog!